Magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng mga tagapanood o nanood nitong programang ito sa YouTube. Magandang araw sa inyo, lalo na sa aming Spring Founder sa MUARC o Mutual Understanding of All Religious Christians, behind the program ng Everlasting Kingdom of the Priest of God and of Christ. Aming mahal na tagapagturo sa Spiritual Division, Master Pope Genito G. Yabo. Magandang araw sa iyo, Master. At sa lahat ng aming mga kasamahan, magandang araw sa ating lahat. Ang paksa ng ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa nakatagong tunay na katauhan ng ating Panginoong Hesukristo noon sa Israel. Meron pa palang nakatagong katauhan si Jesus na hindi na ituro ng mga sinaunang mensahero. So, bakit importante talaga ito? Bakit importante? Kasi upang malubusan nating maunawaan ang kabuuang istorya sa buhay ni Jesus. Kasi Panginoon natin siya eh. So, dapat total package mas maganda na maintindihan at maunawaan natin ang iba pang mga kasulatan o iba pang mga bersikulo nandyan sa banal na aklat para lubusang mapag-aralan at maintindihan ang ilang mga propesya na may kinalaman sa mga pangyari sa lalo na sa panahunan ng si Jesus ay silang. Dahil si Jesus ang gabay at daan sa kaligtasan. So dapat nating intindihin upang maging maliwanag sa ating sarili kung ano talaga ang tunay na papel na ginampanan ni Jesus noon sa Israel. Mababasa natin ang isang propesya sa aklat ni Hosea o sa Oseas. Sa Oseas, Kapitulo 11, versikulo 1. Ganito ang nakasulat. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. O, bago yan, magpakilala muna kami. Ako si Romy Ibuntigaw at ang kasamahan ay si Adolfo Bildimisa. Pakibasa ulit. Okay. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. So malinaw ang nakasulat. Nang bata pa si Israel, aking minahal siya at tinawag ko mula sa Ehipto. So kung intindihin natin ng mabuti, nung bata pa ang Israel, alam naman natin na si Israel ay si Jacob. Nang bata pa siya, ay tinawag ng Panginoong Diyos mula sa Ehipto, nung bata pa siya. Importante kasing malaman natin lalo na ang buhay ni Jacob. Kasi si Jacob talaga ang nakatanggap ng panalangin mula sa Diyos. Ang siyang maging hari sa buong mundo. Maging Panginoon. So, dapat patalakayin natin yang Israel. Ano ang basyan o katunayan dyan sa banal na aklat? Basahin natin sa Genesis Kapitulo 25, versikulo 25 hanggang 26. Basahin natin. Tungkol kay Jacob to. Nang sinilang siya. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit at siya'y pinangalanang Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y pinanganak ni Rebecca. So dyan, malinaw. Kambal ito. Si Esau at si Jacob. So ipinanganak si Jacob na kasabay. Pero unang lumabas si Esau. At kanyang, ano sinabi yan? Kanyang
at kanyang kamay ay nakakapit Nakakapit sa sakong ni Esau. ni Esau. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At So yan. si Isaac ay may 60 taon nang sila'y pinanganak ni Rebecca. So yan. So yan ang mababasa natin tungkol sa ng isilang si Jacob. At ang kasunod yan ay mabasa natin, yung malaki na sila, mabasa natin ang panalangin kung sino ang nabasbasan ng mula kay Isaac. So basahin natin sa Genesis 27, versikulo 28 hanggang sa 29, panalangin kay Jacob. 27. Kasi itong si Jacob talaga ang nabigyan ng basbas sa Panginoon. 28 hanggang Hindi si Esau. 27, 28 hanggang 28, 29. 28. At binigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. At ang mga bayan ay mga lingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng mga kapatid. At magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. So malinaw ang panalangin na doon kay Jacob. Magsiyukod ang mga bansa at maging Panginoon siya ng kanyang mga kapatid. So, malinaw talaga na yung papel ni Jacob, ang panalangin niya ay siya talaga ang hari sa buong mundo. Ang ating intindihin ng mabuti base sa nakasulat. So ipagpatuloy natin kasi binabaybay natin ang istorya ng Israel. Na itong Israel ay si Jacob. Kaya binabasa natin ang mga bersikulo dito sa banal na aklat upang lubusang maintindihan ang kasaysayan tungkol ni Jacob bago siya binigyan ng bagong pangalan na Israel. Ang sunod na basahin natin ay sa Genesis pa rin, kapitulo 32, versikulo 24 hanggang 28. Ito na yun. Ito na yung pangalan na binigay kay Jacob. 24 Hanggang 28. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya ay hindi manaig, sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakipagbuno sa kanya. At sinabi, bitiwan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So yun na. Ang bagong pangalan ni Jacob, na nakipag-wrestling siya, nakipagbuno siya sa Panginoon. At pagkatapos ay binigyan siya ng bagong pangalan, at ang pangalang yun ay Israel. Kaya ang nakasulat diyan sa Hoseas 11:1, yang Israel ay si Jacob. Nung bata pa si Israel, minahal ko siya, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Kung ating intindihin ng mabuti, titingnan natin ang kasaysayan base sa Biblia, ay hindi talaga nagkaroon ng katuparan mismo kay Jacob. Bakit? Kasi hindi naman lumabas si Jacob sa Ehipto na bata. Ang katunayan niya, pumasok si Jacob sa Ehipto, matanda na. At hindi nga nakalabas. Kaya yan ang ating pag-aralan ngayon. Basahin natin kung totoo ba yan, na si Jacob ay hindi nakatupad sa nakasulat diyan. No? Basahin natin kung ilang taon siyang pumasok sa Ehipto. Mabasa natin yan sa Genesis
Kapitulo 47, versikulo 8 hanggang sa 9. Basahin natin kung ilang taon na ba nang pumasok si Jacob sa Ehipto. Kasi ang sabi diyan sa Hosea, tatawagin niya kanyang anak mula sa Ehipto. Nung bata pa si Israel. Basahin natin kung natupad ba ito ni Jacob. Basahin natin. Sige At kapatid. sinabi ni Paraon kay Jacob, ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay? At sinabi ni Jacob kay Paraon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. O yan. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay. At hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. O yan kasi ang panahon na pumasok sila sa Ehipto nung tinatawag sila ni Jose. Yung si Jose na anak ni Jacob naging gobernador sa Ehipto. So yung nalaman ng tunay na katawan ni Jose kasi ibinunyag niya sa kanyang mga kapatid at doon na sundo ni Jose ang kanyang ama si Jacob. At doon nang nasa harapan na siya ni Paraon ni King Pharaoh, itinanong si Jacob na ilang taon na. Ayan, sumagot si Jacob 130 o 130 years old na nang pumasok si Jacob sa Ehipto. Malinaw na hindi bata ang pagpasok ni Jacob, hindi pa siya bata, hindi na bata, kumbaga matanda na kasi 130 years old na eh. So paano magkaroon ng katuparan yang sa Hosea 11:1 na nung bata pa si Israel, minahal ko siya, tinawag ko ng aking anak mula sa Ehipto. Dapat kung ating intindihin ng mabuti, talagang bata ang lalabas na Israel mula sa Ehipto. Paano yan? Paano mangyayari yan? 130 years old na. At meron pang katunayan dito na hindi siya nakalabas na buhay sa Ehipto dahil namatay siya na after 17 years. Basahin natin. Sa Genesis 47, Kapitulo 47, versikulo 28 hanggang 79. Basahin mo kapatid kung ano talaga ang nangyari sa Ehipto bago sa pumasok. At si Jacob ay tumira sa Pagkatapos lupain pumasok. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon. Kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay ay 147 taon. O yun. So, pagkatapos na nakapasok si Jacob at yung mga banay niya, yung mga anak niya doon sa Ehipto, na tumagal na ng 17 years old o 17 taon. O sa mga katuwid, umabot ng 147 years old ang edad ni Jacob, base sa nakasulat. At siya ay namatay. Ang basahan niya sa 29 hanggang sa 30, mabasa dyan na doon ang hangganan niya, kanyang edad na 147 years old. Kaya hindi nagkaroon ng katuparan ang nakasulat sa Hosea 11:1. Ulitin natin, nung bata pa si Israel, minahal ko siya, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So dapat bata ang lalabas sa Ehipto sa panahon na tawagin ng Diyos. Paano yan? Hindi bata. Namatay pa nga si Jacob doon sa Ehipto. Hindi nakalabas ng buhay. At matanda na pumasok. So paano ito natupad? Sino ang tumupad sa kasulatang yan? Sa propesiyang yan? Na siyang magbibigay daan natin upang maintindihan natin ang misteryo na nakabalot sa propesiyang yan. Kaya nga, merong propesya sa mga anak ni Israel, lalo na doon sa Jerusalem, yung nakasulat sa Isaiah 9:6, no? Na nakasulat diyan na merong batang isisilang. Kaya nga pinag-aralan natin o pag-aralan natin ng mabuti upang maintindihan at lalong maunawaan sa paksa ng ating talakayan ngayon na ang nakatagong tunay na katauhan na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo sa Israel ay nakabase dito sa Hosea 11:1. Meron talagang relasyon o merong talagang
continuity kung paano ito nagkaroon ng katuparan. Mula kay Jacob at doon kay Jesus. Yan ang misteryo na kabalot dito. Na dapat ating intindihin at naging open-minded tayo. Ay, yung mga viewers dyan, open-minded tayo sa tunay na pangyayari na base sa plano ng Diyos na nakasulat sa banal na aklat. Kasi kung pagsabihin natin direct o sabihin natin agad kung ano talaga ang tunay ng katauhan, malaman natin na ang katauhan ni Jesus ay gumanap o ginanap niya ang papel ni Jacob base sa propesiyang yan. Babasahin natin ang batang isinilang ng Isaiah o Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. O yun. So, isang propesiya na talagang alam ng lahat ng mga Kristiyano na ang batang yan ay si Jesucristo. At nakasaad yan na ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat o mailagay sa kanyang balikat ang pamamahala o ang government. O yan ay ang gobyerno ng Israel ay maaatang sa kanyang balikat. Mailagay kasi siyang itinakdang hari sa Israel sa 33 AD base sa aklat ni Daniel. So ang government o ang panggobyerno ay mailagay sa kanyang balikat. Batang yan. So gobyerno talaga ang hahawakan ni Jesus sa Israel. So sinilang ang bata. So ano pa ang nakasulat diyan na nag-uugnay sa katauhan ni Jesus? Basahin natin kung ano ang nakatakda sa buhay ni Jesus sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 30 hanggang sa 33. Mabasa natin. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. So, ibigay sa kanya luklukan ni David na kanyang ama, at siya ay maghari sa banay o sa angkan ni Israel o Jacob ang walang hanggan. So yan ang nakatakdang propesiya para kay Jesus, na yung trono ni David sa Jerusalem ay kanyang mamanahin, at pagharian niya ang angkan ni Jacob ng walang hanggan. So talagang hari siya, nakatakdang hari ng Israel, lalo na doon sa Jerusalem. So yan ang nakatakdang papel na para kay Jesus. Bata na isinilang at yung pamamahala sa gobyerno ng Israel ay mailagay sa kanyang balikat. Kaya nga yung trono ni David na nasa Jerusalem, yun ang mamanahin. Kaya governance, the governance o the government, yun talaga ang maaapang o yun ang gagampanan ni Jesus, Kristo. Yun ang kanyang pamamahalaan, ang gobyerno ng Israel. So paano natin yan ma-relate o ma-connecta doon sa propesya ni Hosias 11:1 na batang Israel? Dito na natin malaman kung sa panahon na naisilang si Jesus. Doon natin ma-connecta dahil sinabi dito sa aklat ni Mateo Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang sa 15 na ang pangyayari noon kay Jesus ay nakabase sa nakasulat diyan sa aklat ni Hosea. Basahin natin kung ano ang mga nakasulat yan sa Mateo. Nang mga kaalis na sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip.
na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto. At doon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. So yun, patuloy mo. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Yun. So base kay Mateo sa kanyang aklat, nakasulat, malinaw na nakasulat diyan na kaya pala ginawa ang pangyayaring yon, napatay ni Herodes sa mga bata at nanaginip si Jose na ama ni Jesus na papuntahin sila sa Ehipto upang matupad ang kasulatan na tatawagin ko ang aking anak mula sa Ehipto. So, saan yun mabasa? Doon sa aklat ni Hosias. Sa Hosias 11:1. Bata pa si Israel, minahal ko siya. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So, malinaw na ang tumupad sa propesiyang yan ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tumupad sa propesiyang yan. Kasi dinala siya ng kanyang ama at ina na si Jose at Maria doon sa Ehipto sa panahon na pinapatay ang mga bata sa Bethlehem ni Haring Herodes. Ang dahilan ng Diyos upang matupad ang kasulatan. Kasi hindi natupad sa panahon ni Jacob. Malinaw na nakatupad sa propesiyang yan ay si Panginoong Jesucristo. Dahil pumasok sila sa Ehipto ng bata pa si Jesus. Kasi silang pa lang, bata pa pumasok sila. At lumabas din sa taong yon nang mamatay si Herodes. So, negative 4 yun. Kaya malinaw sa ating talakayan ngayon na ang nakatagong tunay na katauhan ni Jesucristo noon sa Israel ay ang papel o kanyang ginampanan ang propesiya tungkol kay Jacob. Malinaw na si Jacob ay si Jesus. Pumasok siya doon sa Ehipto. Nuha niyang espiritu ni Jacob doon. At hindi lang yan, pati yung 12 angkan o mga anak ni Jacob. Kinuha din niya sa panahon na pinili niya ang kaniyang 12 disipulo. Mabasa natin yan sa Mateo Kapitulo 10 sa versikulo 1. Meron siyang 12 disipulo. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang 12 alagad. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So meron siyang 12 disipulo. So kung ating i-connecta sa kay Jacob, yun ay mga anak ni Jacob, yung 12 anak. Kasi yung isa pang proof niyan, isa pang pruweba na yan ay mga anak ni Jacob, yung 12 disipulo. Mabasa natin sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 28. Kung anong papel ng kanyang 12 disipulo. Basahin natin. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. So yun, yung 12 disipulo ni Jesus ay upo din sa 12 trono at maghuhukom sa 12 angkan ni Israel. So sila yung ama, 12 ama para sa 12 angkan. Kaya yun ang mga spiritual tribes of Jacob, yung apostolis ni Jesus.
Yung apostolos ni Jesus at mga anak ni Jacob, iisa lang. Hindi 24, hindi separate. Hindi iba ang Jacob, hindi iba yung disipulo ni Jesus. Iisa lang dahil si Jacob ay si Jesus. Kasi si Jesus ay gumanap sa papel ni Jacob. Kasi yun siya yung pumasok sa Ehipto upang matupad na nung bata pa si Israel, minahal ko siya at tinatawag ko ng aking anak mula sa Ehipto. Kaya malinaw ngayon sa ating talakayan na ang tunay na katauhan ng ating Panginoong Hesus noon sa Israel na kanyang ginampanan ay yung papel ni Jacob. So, yan ay isang reincarnation sa papel ni Jacob. Base sa panalangin na si Jacob ay maging Panginoon sa kanyang mga kapatid at yung mga bansa ay magsisuyukod sa kanya. So, si Jacob yung hari sa buong mundo. Malinaw yan na sinabi ng banal na aklat. Kaya si Jesus ay gumanap sa papel ni Jacob. Meron siyang 12 disipulo na siyang 12 mga anak ni Jacob na maghuhukom sa 12 angkan. Hindi kasi tinuro sa atin, lalo na sa mga Christians, yung reincarnation. No, pero merong nakasulat diyan sa banal na aklat. Mabasa natin sa Mateo kapitulo 17 hanggang sa versikulo 12. Kapitulo 17 versikulo 12, basahin natin. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Sa 13. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Basahin natin sa 13. 12 hanggang 13. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. O yun, naparito na si Elias. Kaya nga, akala ng mga disipulo ni Jesus ay si Elias yung propeta. At sinabi niya sa 13 na ang sinasabi ni Jesus, yung Elias, ay si Juan Bautista. Kaya yung reincarnated ni Elias noon ay si Juan Bautista, base sa nakasulat sa Mateo kapitulo 17 versikulo 12. So malinaw mga kapatid na ang aklat ay nagsasabi tungkol sa tunay na papel ni Jesus na kanyang ginampanan noon sa Israel. Bakit niya ginampanan ang papel ni Jacob? Gaano ba ka-importante ang papel na yan? Dahil base sa ating natalakay kanina, napag-aralan na sa nakasulat ang nakatanggap ng panalangin na siya maging Panginoon ng kanyang mga kapatid at yung mga bansa ay magsisuyukod sa kanya, walang iba kundi si Jacob. Kaya si Jesus ay tinakda na hari sa buong mundo doon sa Jerusalem, base sa propesya. Kaya malinaw na kanyang ginanap ang papel ni Jacob dahil yan ang nakatanggap sa panalangin. Kasi ang Panginoon ay Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At doon kay Jacob nagkaroon ng 12 banay o 12 angkan. At mabasa at nalaman natin na yung 12 disipulo ni Jesus, yun pala ay maghukom, tagahatol ng 12 angkan. Yun ang ama ng 12 angkan na banay ng mga anak ni Israel. Kaya malinaw mga kapatid na inyong nasaksihan ngayon, inyong nalalaman o ating napag-aralan ng nakatagong katauhan ni Jesus sa Israel noon ay ang papel ni Jacob. Malinaw na yung nakasulat sa Hoseas 11:1, anong bata pa sa Israel, minahal ko siya at tinawag ko ng aking anak mula sa Ehipto. Ginanap yun o nagawa na yun sa panahon ni Jesus nang isinilang siya. Hindi natakot ang Diyos na patayin siya, o yung si Jesus hindi natakot ang Diyos na gano'n ang mangyari. Makapangyarihan ang Diyos. Hindi siya natakot kay Herodes kahit ilang sundalo pang pupunta para patayin si Jesus. Hindi natakot ang Diyos yan.
Ginagawa lang yon base sa nakasulat sa aklat ni Mateo upang maganap ang kasulatan sa Mateo 2 versikulo 15, 13 hanggang sa 15. No? Ang nangyayari yon upang matupad ang kasulatan na tatawagin ang aking anak mula sa Ehipto. At malinaw na yun ay ang batang Israel. Sinong lumabas mula sa Ehipto? Si Jesus. Siya yung pumunta sa Ehipto at lumabas. Kasi hindi yan natupad sa panahon ni Jacob. At nalalaman din natin ngayon, malinaw din na ang panalangin kay Jacob ay siya yung hari sa buong mundo. Kaya nagkaroon ng kaganapan ang propesya. Nagkaroon ng malinaw na pangyayari. Bakit ganoon ang nangyari noon? Bakit meron siyang 12 banay o 12 disipulo? At bakit siya ay pumasok sa Ehipto nung bata pa si Jesus? Dahil upang matupad ang nakasulat sa Oseas 11:1 na sinasabi na nung bata pa sa Israel, minahal ko siya. Natawag kong aking anak mula sa Ehipto. So malinaw na si Jesus ay si Jacob. Maraming salamat sa inyong panahon, sa inyong patnubay sa programang ito. Kami ay magbalik sa ibang topiko ng ating pag-aralan. So maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo at mag-likes at i-press nyo ang notification bell. Maraming salamat. God bless. That's all.